Amen. Mapalad daw ang mga tao na kahit hindi nakita ang Panginoong Hesukristo ay sumasampalataya. Meaning, tinanggap mo ang Panginoon. Kung atras tayo sa John chapter 1 verse 12, paano ba sumampalataya ang isang tao? Sabi sa verse 12, but as many as receive Him. So ano ang kabaliktaran ng receive, mga kapatid? To reject. At sana lahat tayo dito tinanggap si Kristo. Amen. At sana yung pagtanggap natin sa Panginoon at nagpapatuloy tayo sa gawain dahil merong mystery na na-reveal sa atin. Merong mystery, kaya ang mystery ito ay magiging victory. Amen. Kaya kung titingnan nyo yung konteksto natin from mystery to victory, sapagkat kinakailangan yung mystery ng Diyos ay maunawaan ng isang mananampalataya. Mapuno siya ng salita until ang salita ng Panginoon ay ipabatid at ipaunawa sa Kanya. Hallelujah. At magagawa ng taong ito na makapagpatuloy hanggang dulo. Na punong-puno ang kanyang puso ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen. But thanks to be our God. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagtatagumpay. Ano sabi dito sa verse 12? To them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So sa mga sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon, nagpabautismo, you accept the Lord, you believe in Him, you are blessed. Pero ang katumbas naman, ang kabaliktaran naman, na salita ng believe is to reject the Lord. And if you reject His word, ano sabi ng Bible? Paano nare-reject ng isang tao ang Panginoon? If you reject His word, ang rinireject mo ay ang Panginoon. If you reject His servants, ang rinireject mo ay ang Panginoon. May mga tao na hindi nila lantarang nire-reject ang Panginoon. They believe na naniniwala naman sila sa Diyos. Nature ng tao, even the Buddhism, Shintoism, Hinduism, Judaism, lahat ng relihiyon sa mundo, they believe in so-called God. Pero tayo, ang pinapaniwalaan natin, nag-iisang Diyos. Amen? Na naahayag sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. At napakapalad ng mga taong tinanggap si Kristo. Na may kapahayagan, na may pagkaunawa, na hindi lamang naniniwala sa kanyang kaisipan, na kaya niya makipagpatayan sa paniniwala niya, pero not in knowledge, hindi ayon sa pagkaunawa, hindi ayon sa pagkakilala. May mga taong ganon, mga mahal kong kapatid, pero sana tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tinanggap natin ang Panginoon at tayo mapapatuloy sa paglilingkod sa Kanya sapagkat yung hiwaga na inilingid ng Diyos sa mga marurunong na itinago ng Panginoon sa matagal na panahon ay inireveal sa atin. So habang di ko pa nakakalimutan, balikan natin yung last stanza nung Because He Lives, Sister Mary Ann. Hindi kasi makita nila kanina. Sabi doon, but one day, isang araw, yung mga tumanggap sa Panginoon, hallelujah, yung nagmamarcha ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, and then one day, I will cross. Di ba naging chorus na yan? Ay, naging we yan. Asan yung ginawa ni Brother Uchot na plural? And then one day, we will cross the river. Ayaw kong suluhin. Isasama ko si Brother Jeremy doon. Gusto niyo bang isama doon? O makasama doon? Amen? And then one day, di ba meron tayong plural, Plural? Yeah, and then one day we will cross the river. We will fight lives, final war with pain. Doon mo lang muna, Sister Marian. Di ba sabi doon, we will fight huling pakikipagbaka. Ano meron sa huling pakikipagbaka? Sabi ng awit, final war
with faith. Kaya Brother Robert, alam mo, nung kinanta mo nung December yung I have fought a good fight of faith, may na-discern akong something. Sabi ko, bakit inawit ni Brother Robert yun? Tapos na ba siya? Di, totoo. There is something na tumimo sa puso ko nung December, nung anniversary natin. Dahil ang kadalasang umaawit yan, naririnig ko, mga matanda na. And even Apostle Paul, nang sabihin niya yan kay Timothy, mamamatay na siya. I have fought a good fight. I have kept the faith. Pero, God bless you, Brother Robert. Alam ko ang Diyos ang may hawak sa buhay mo. So, gaano man kalaki ngayon ang pagsubok na pinagdaraanan mo, pinagdaraanan natin. Yung awit na kinumpose ko, sa ating dalawa yon. Sana makuha mo yung inspiration doon. Ikaw yung naisip ko doon. Minimiting pangarap, nakagraduate ka, di ba? Para sa iyo yung kanta na yon. Para sa ating dalawa. Pero, ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan. Sabi diyan, we will fight life's final war with faith. And next verse, and then, as death gives way to victory, we will see the lights of glory, and we will know. Actually, hindi na yan past tense eh. Hindi na yan, di yan future tense. Yan ay present tense na sa atin. Sapagkat alam natin na nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo. And we will know, and we knew that our Lord Jesus liveth, and He liveth forever, mga kapatid. So, yung mga tao na yan na nagmarcha, they crossed the river Jordan. Tinapos nila ang sanctification process. Pinuno nila ang kanilang, yung mga nakapagpatuloy, hanggang dulo ay napuno sila ng salita ng Panginoon. Na, di ba sabi ng Panginoon, yung salitang ibinigay sa Sinai. Para saan yung salitang ibinigay sa Sinai? Para sa promised land. Saan nila i-perform yung mga commandments, yung mga oracles? Not in the wilderness. Na dapat talaga yung pagsasanay natin, yung mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, may enjoy natin to. Yung mga salita ng Panginoon nating naririnig sa pagtuturo sa mga pangangaral, kapag dumating na ang baptism of the Holy Ghost, lahat ng salita na inipon natin, na iningatan natin, hallelujah, para nakikita ko yung salita na naging alak. Yung salita ng Panginoon na magiging reality sa buhay ng mga mananampalataya. Okay, balikan natin yung teksto natin. Sabi sa verse 51, sabi na Apostol Pablo, I show you a mystery. At ang pinapakita niya dito ay about the rapture, about the glorification, about sa plano ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Ang sabi dito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. But we shall all be changed. Ito yung gusto kong tingnan natin, yung huling bahagi. But we shall all be changed. I show you a mystery. There is a mystery. Merong hindi mamamatay. Merong rapture na magaganap. Merong millennium na paparating. Pero itong, but we shall all be changed. It is the process. And I do believe na itong we shall all be changed, mga kapatid, ay hindi lang ito nagpasimula o magpapasimula sa araw ng pag-agaw. Sapagkat walang makakaranas ng final changes, ng body changes, na hindi niya naranasan ang araw-araw na pagbabago sa buhay na ito. Amen. Sabi na Apostol Pablo, I die daily, I change daily. Araw-araw may nababago. Amen. Totoo ba? There's a constant changes sa buhay natin. At itong pagbabagong ito ay proseso na inilagay ng Panginoon sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo. At yung pagbabago na yan, mga mahal kong kapatid, kaya nga di ba sabi ng Biblia, may mga nababago na. Lahat ng na kay Kristo ay bago na. Amen. Hallelujah. Lahat ng tatanggap ng Espiritu Santo, lahat ng pananahanan ng Espiritu Santo, magiging bago. Hallelujah. At lahat ng naging bago, nagkaroon ng new birth. Mararanasan nila
ang body change. Amen. Hallelujah. At mapupuno ng pagpapasalamat sa araw na yan, mga kapatid ko. Pero naniniwala ako na mapupuno ang pagpapasalamat ang church na ito, ang mga tahanan ng bawat isa sa atin, ang bawat individual, ay mapupuno ng pagpapasalamat kung araw-araw meron tayong nararanasan sa ating Panginoon. Araw-araw may pagpapasalamat, napakasarap mag-thank you Lord sa umaga. Habang umaawit, napakasarap mag-thank you Jesus. Hindi na kinakailangan magsabi ng MC, pwede ba nating isigaw, thank you Lord? At merong sisigaw, thank you Lord, pero not from the heart. Bakit? Hindi galing sa puso, wala namang karanasan. Paano niya mararanasang magpasalamat sa Panginoon na galing sa puso kung walang changes na nagaganap? Kung walang nararanasan sa kanyang buhay? Pero ang isang tao na may nararanasan sa Panginoon, paano magkakaroon ng karanasan ng isang tao? Paano? Paano nagkaroon ng pagbabago? From tubig to alak. Di ba? May salitang sinunod. Sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang banga ng tubig. When the servants obeyed, nagkaroon ng changes. Amen. Hallelujah. So kinakailangang magkaroon ng pagsunod ang mga mananampalataya sa salita. Hallelujah, mapuno ng salita, ipamuhay ang salita. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya because it is sanctification. Nandito yung choices, nandito yung option na ang nais ng Diyos ay sundin natin siya, mga mahal kong kapatid. And every time na nabibigo tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, every time na nafi-fail tayo, may Diyos na nagbabangon sa atin. Isinare ko na to kay Brother Alex kahapon. Alam niyo ba yung games na Mario? Sino ang nakapaglaro ng Mario? Super Mario, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. O sino ang hindi nakakaalam ng game na Super Mario? Itaas ang kamay ng hindi nakakaalam ng Super Mario. Itaas po, gusto kong makita. Iilan-ilan. Sister Lane, bata pa pero hindi alam yung Mario. It's either wala tayong TV noon, wala tayong PlayStation, walang kung pwede kung anong gadget, pero yung mga matanda, understandable. Kagaya ni Brother Ali, sabi ko, hindi mo talaga alam ang Mario. hindi mo nalaro ang Mario. Alam niyo ba si Mario? Parang tayo yon. At dito ko ilalarawan yung predestination, pauna na, bahagi sa Wednesday. Ang programmer ng lahat ay ang Diyos. Ang Super Mario na game, mga mahal kong kapatid, nakaprogram yan. Andyan yung Mario, karakter, yung bida. Andyan yung Castillo, na kinakailangan niyang marating, di ba, Brother Wilson? Merong prinsesa na kailangang iligtas. Ipalagay na lang natin na yung Mario ang ating Panginoon. At pwede rin natin ipalagay na tayo yung Mario. Yung lahat ng kaaway, sa lahat ng level, from level 1 to hanggang ilang level ng Mario. From generation, from Aidan, hanggang sa panahon natin, napakaraming level, pero nakaprogram na po lahat. Yung dagat na nandun, yung nag-aapoy na naroon, lahat andon. At nakadepende sa mag-ooperate, paano siya makakasurvive. Di ba may mga coins? Mystery yung coins, kinakailangan gamitin mo yung ulo mo. Kailangan mong lumundag para may coins. At yung pagpapalaki kay Mario, meron mystery din, tama po ba? Kaya nga hanapin mo yung nagpapalaki, yung nagpapagrow. Para magkaroon ka ng superpower, para lumago ka. Pero kapag ang nag-operate ng Mario ay bata o hindi marunong, failure yan lagi. Patay yan lagi. Laglag yan. Pero tingnan yung nangyayari kay Mario. Bumabangon ulit. Why? Nakaprogram siya doon. At ang maganda pa, nakaprogram si Mario na matatapos niya hanggang dulo. Amen! Ganyan po ang pagkaprograma ng Diyos sa atin. At yung kaaway, ilang beses ka man banggain ng kaaway yan. Ang disenyo niyan, mamatay. They are designed para tapakan mo. Anong ginagawa ni Mario sa kaaway para matalo? Tinutungtungan niya yung kaaway. Di ba ang ganda? Ano sabi ng Bible? Darating ang araw
natatapakan ng Panginoon ang mga kaaway. And even us, darating ang araw, kung hindi nyo alam yung Super Mario, magandang laro yan, pambata. Kaysa Mobile Legend ni Father Nono at ni Father Joshua dati, na puro barilan yan. Nakakatuwa po ang Mario. Nalaro ko yan, na-enjoy ko yan. Cute siya eh. So mamaya pwede nyo lang i-search. So nakaprogram po ang lahat, pero kinakailangan, di ba? Yung operator, yung sabihin natin, yung free will ng tao dito sa process, ibinigay ng Diyos ang control sa tao. Na kinakailangan mong matuto sa buhay na ito. Sapagkat ang nais ng Panginoon, matuto ka, sa pagkabigo man, ibabangon ka niya, at meron kang natututunan. At yan, yung nandito sa sinasabi na, we all shall be changed, mga mahal kong kapatid, merong pagbabago. Merong process na magaganap, at andito yan sa tinatawag na sanctification process. Okay, atras na lang tayo, o talon tayo sa verse 55, ayoko pong mag-consume ng maraming oras sa mga ibang verses. Sabi sa verse 55, O deaths, where is thy sting, O grave? Where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, hallelujah. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So sa mga tumanggap sa Panginoon, pasalamatan niyo ang Panginoon. May mga bagong baptize, may mga bagong tumanggap sa Panginoon. Brother Otchot, na-appreciate ko yung sinabi ni Brother Otchot, na hindi naman sa nagmamalaki. Lahat ng pamilya namin halos baptize na. Ang naisip ko kaagad, si Rica. Sabi ko, si Rica na lang. Iba yung naisip ko doon, sabi ko, baka manliit si Rica kasi iisipin niya, pinaparinggan ako ni Brother Otchot. Pero I pray and we pray na sana, nung isang araw, pinag-uusapan namin ni Brother Alex, si Rica at si Unyo. Hindi tayo nagmamadali dito. There is a process. Si Ate Jane nga, di ba? Si Crystal. My goodness, tagal na niyan dito. Pero salamat sa Panginoon. Pag-oras mo na. Amen. Pag talagang tatawagin ka na ng Panginoon at oras na ng paggawa ng Diyos sa buhay mo, mangyayari yan. Kaya sa lahat ng mga bisita dito, sa nanay ni Mr. Lalaine, kay Rica, sino pa ba dito ang hindi pa baptize? Si Ate Jay, yung asawa ni Kuya Randy, baptize siya sa denomination, pero sa atin na hindi pa. So, maghintay lang tayo. Kuya Randy, ikaw ang kailangan magseryoso muna kasi. Sabi ko kay Brother Alex, may kinalaman ng asawang lalaki para sa asawang babae. Pero vice versa yan. Mabiyaya ang Diyos na pwede rin namang ang asawang babae ang gamitin para ma-convert or para mag-aktibo ang isang brother. So sabi dito, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. In verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Kayo'y magpakatibay. Tagalogin nga natin, Sister Mary Ann. Kayo'y magpakatibay or magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Amen. Abounding in the works of the Lord. So, tumatak ito sa akin dahil yung mga nakaraan na banggit ko una, ayaw ng Diyos na nagpapahinga. Pangalawa, ayaw ng Diyos na walang ginagawa. Ang nais ng Diyos, marami kang ginagawa. Amen. Hindi yung may 3 ka ng ginagawa, ipapasa mo, kasabi mo, 2 na ginagawa ko, Brad. Sa'yo naman itong isa. No. Kung meron ka ng 3 ginagawa, meron pa ba? Ay, yung walang ginagawa, kumusta? Naghahanap ba ng gagawin? May the Lord help us. Ang nais ng Panginoon, marami kang ginagawa. You are busy in His business, not in your busyness. Lahat ng tao sa mundo, they are busyness. Meron silang sariling business. Pero sana ang mga Kristiyano, ang ating pinapahalagaan is our
Father's business. At ano ang business ng ating Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid? Ano ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo? Ano sabi niya? It is my business. Sinong dudugsong? To do. Gawin ang kanyang mga ipinag-uutos. Amen. So sino sa atin dito ang handang managana sa gawa sa Panginoon? At managana ng pagpapasalamat dito. Oh, hallelujah. Mangyari nawa ito sa atin, mga kapatid. Sabi pa ng banal na kasulatan, the Lord give us the assurance na sabi dito, you know that your labor, ang inyong pagpapagal, you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa Tagalogin mo nga, Sister Mariana, sa inyong Tagalog natin, na inyong nalalaman na ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hallelujah. So sino sa atin dito ang hayag na ang hiwaga ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay. What is the greatest mystery according to the Bible? What is the greatest mystery? Bibigyan ko kayo ng scripture, mga kapatid. Colossians chapter 1. Okay, magtatanong ako. What is the greatest mystery in the Bible? Sinong pwedeng sumagot? Brother Alex. Godhead. That's true. That's Godhead. Pagkakilala. Pero merong mas magandang tumpak na sagot. Ang pinaka-greatest mystery, tama, Godhead, pero para maging hindi na ito mystery, maging reveal ito, maging victory from mystery to reveal and to victory, you need to know the Lord Jesus, you need to accept Him, and you need to believe Him. Sabi sa Colossians 1:26, even the mystery, ito yung pinakadakilang mystery sa lahat. Even the mystery which has been hid from ages and from generation. Ang hiwagang ito ay itinago ng Panginoon mula sa panahon nila Noah. Mula sa first generation, second generation, third generation, and now we are in the last generation. Thank God, nireveal ng Panginoon ang hiwagang ito sa huling henerasyon. And we are part of this generation. Nasabi ng Panginoon, ang henerasyong ito ay hindi lilipas maliban mo ng isa katuparan niya ang lahat. Langit at lupa ay lilipas sa tapat ang kanyang mga salita. Amen. Na tinanggap ng mga mananampalataya, lahat ng ito ay gagawin ng Panginoon into existence. Spoken word ministry into reality. Kaya sabi dito, yung hiwagang ito na tinagos sa maraming henerasyon, but now is made manifest to His saints. Sa panahon ni Pablo, sapagkat naranasan nila ang baptism of the Holy Ghost, hallelujah, sabi niya, yung hiwagang ito ay nakitang nahayag sa mga banal or sa mga mananampalataya. In verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Tutuldok, ganyan. Mystery among the Gentiles, the riches of the glory of this mystery. Napakaluwalhati ng hiwagang ito. At ano yung hiwagang ito sa mga hintil? Sa inyo? Si Kristo na nasa atin. Si Kristo na tinanggap natin. Si Kristo na sinampalatayanan natin. Amen. Si Kristo na pinagsukuan natin ng ating buhay. Si Kristo na nakilala natin bilang Diyos. Diba may sinira ko sa group, mga kapatid? May isang tao, he's a Catholic, nagtanong siya sa isang kilalang mangangaral na si MacArthur. Sabi nung lalaking matanda, I am a Catholic since birth. Pwede ba ako magtanong ng isang tanong? Ang aking tanong ay ito. May kaligtasan po ba ang mga tao? Sabi niya, there are 7 billion people around the world right now. May kaligtasan po ba ang mga taong hindi
naging Kristiyano o hindi tinanggap si Kristo. Sabi ng preacher na ito, ginamit lang naman niyang scripture. Ano sabi niya? Kinotes niya yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelites people. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, because you have not accepted me and you reject me, you will perish and die in your sins. Kaya sabi ni MacArthur, walang kaligtasan sa mga taong nireject si Kristo. Ulitin ko, nireject si Kristo. Paano marireject ng isang tao si Kristo? Narinig mo ang kanyang salita. Pinaanyayahan ka ng kanyang salita. Ipinahayag sa iyo ang kanyang salita, ano ang dapat mong gawin, pero hindi mo pinakinggan. That's total rejection. Pero may mga taong maliligtas na hindi na-meet ang ating Panginoon, ni hindi nila narinig ang Panginoon. Di ba sabi ng kasulatan, may mga taong naligtas na nagtataka sila, they are marveling, na sabi doon, Lord, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nakabilanggo at dinalaw ka namin sa bilangguan? Kailan ka namin nakitang nauuhaw at pinainom ka namin? Ano sabi ng Panginoon? Dahil ginawa niyo ito sa aking mga lingkod, ginawa niyo ito sa akin. So sino yung mga taong yon? The righteous people. Ang sabi ng propeta, ang tawag dyan, mga matuwid na tao, they are justified. Kaya lang hindi sila bahagi ng brides. Dahil may 5 maliligtas, di ba? Ang pinakamataas na ranking sa category sa langit, I do believe there is a category, mga kapatid ko. Kung ang mga anghel, by category sila. At kahit man yung paglilingkod natin dito sa lupa, by category ito. By level ito. So hindi ko ngayon, may elaborate. May category sa langit, sa millennium. Di ba? May 144,000 Jews, may mga Hudyong nandun, may mga righteous people, may mga police virgins. Pero ang pinakamataas na uri ng klase ng mga tao, the bride of Christ. Amen. And I hope maging part tayo noon. Huwag niyong sabihin na okay lang kay tagapaglinis ako doon sa palasyo ng Panginoon. Wala pong janitor doon. Puro ginto yung nandun. Walang alikabok doon. Kasi may mga narinig ako dati niyan. Yung mga talagang dahil sa kasalanan at kahinaan, nagpapakumbaba. Brother Ryan, okay lang kahit maging tagapunas ako doon. Hindi ko nasasagot yon. Ang sabi ko pa, okay yun, Brad. Kung yan lang talaga yung ano mo. Pero ngayon, wag po nating isipin yon, mga kapatid. Ang sabi pa ng ating kapatid, Brother Alex, pag sumikapan natin na maranasan ang pananahan ng Espiritu Santo, hindi titira ang Panginoon. Hindi siya mananahan. That's the scripture. Hindi siya mananahan sa mga maruming tahanan. Merong parable ang ating Panginoon patungkol sa tahanan. Na yung tahanan na tinatahanan ng mga masamang spirito, nilinis. Naitabo yung mga spirito, naging malinis yung bahay. Malinis na, sanctified. Naiayos, na-organize yung mga bagay nandun. Naroon na yung salita. Na-organize siya, di ba? Naiayos. Naglalakba yung kaaway. Andyan yung kaaway, umaali-aligid. Di ba? Sabi ng mga spirito, malinis na ang bahay. Pero walang nakatira. Imbis na pumasok siya, anong ginawa ng 7? Tika muna, pati yung mga kaibigan ko, tatawagin ko. Ang ginawa niya, tumawag pa siya ng another 7, kaya naging 14. At ang sabi ng Panginoon, yung bahay na nilinis, pag walang tumira, mas lalong nagiging masama. Parable yan na may kinalaman sa kingdom of God. May mga taong na-sanctified. Ang mga fundamental, mga mahal kong kapatid, panahon ni Luther, justification, they are justified. Sa panahon ni Wesley, they are sanctified. Pero hindi po nagtapos kay Wesley ang henerasyon. Sapagkat pagkatapos ni Wesley, merong magaganap ulit sa huling araw na baptism of the Holy Ghost. Kaya we are not a Pentecostal, we are not fundamental. Ang ibig sabihin ng fundamental, yan talaga yung stricto.
Disfellowship ng disfellowship. Pag nakita kang nakikipag-holding hands, disfellowship ka. Nakita kang naninigarilyo, disfellowship ka. Nagmura ka, nag-away kayo ng asawa mo, disfellowship kayo. Yung mga Pentecostal naman, patanggap ng patanggap, taas ang kamay. Sino tatanggap kay Jesus? Lahat nagtaas ng kamay. Baptize lahat. So we are not fundamental nor a Pentecostal. Balanse lang tayo. We are in the middle of the road. Amen. At ang kailangan natin sa mga huling araw na ito ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sabi dito, basahin natin ulit, Sir Mary Ann. Colossians 1:27, di ko pa tapos basahin. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Colossians 1:27, which is Christ in you. Ang gandang karanasan ng mga mananampalataya sa Colossus. Alam ni Paul na ang mga taong yon na kanyang sinusulatan, they are baptized with the Holy Ghost. Kaya huwag niyong i-coach ito. Ang sulat na ito ay para sa mga taga-Colossus. First. At para sa mga Kristiyano sa bawat panahon na mararanasan din ang naranasan nila. Kaya yung iba, pag nagbasa ng Bible, Acts 2:38, Matthew 28:19, go ye therefore and teach all the nation, baptizing them in the name. Sabi ng mga pastora, Brother Ryan, may commission din kami. Ha? Anong commission nyo? Matthew 28:19, sigurado ka? Yung commission na yan ay para sa mga apostles. At para sa mga mananampalatayang kalalakihan na tatawagin din ng Panginoon. Ano nangyayari sa mga simbahan, mga kapatid ko? Nami-misplace nila at nami-misinterpret ang Bible, ang Scripture. Kaya ito, maraming mga umaasa. Kino-quotes nila ang Scripture pero not in reality. Pero may mga tao nung unang panahon sa pagpapasimula ng iglesia na naranasan ang isang napakainam na karanasan, mga mahal kong kapatid. Nang sabi dito, ang mga taong ito, hallelujah, ay tinahanan ng ating Panginoong Jesucristo. This mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope and glory. Ephesians 1, atras tayo. Ephesians 1, verse 7. This greatest mystery na na-reveal sa atin ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 7, through by Him, we have redemption. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He has abounded toward us in all wisdom and prudence. Having made known unto us the mystery of His will. So, past tense ulit para sa kanila, sa mga taga-Episo naman. Having made known unto us. Sabi ni Pablo, kasama siya at yung mga Ephesians believer. And I hope one day, hindi lang tayo magbabasa ng Scripture, kundi magiging realidad din ang ating sasabihin, having made known unto us the mystery of His will. Hallelujah. According to His good pleasure, which He has purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Kaya nga darating ang araw na pati yung mga naroon na sa paraiso, yung mga nangamatay kay Kristo, mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon ng Laodicea, may mga Kristiyanong namatay na nasa kabiguan. Diba? Si Brother Beato, yung ilang mga anak niya, ang tanong sa akin, Pastor Ryan, Brother Ryan, Apostol Ryan, sigurado po ba kayong nagsisi si Papa bago namatay? Sabi ko, siyempre naman. Di ba? Kasi may namatay, di ba? Kristiyanong namatay pero hindi nakahingi ng tawad. I do believe may mga Kristiyano na part ng nobya ni Kristo mula sa unang kapanahunan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, pang-anim, hanggang sa pang-pito, na may mga kahinaan.
Namatay silang hindi nila na-overcome yung weakness. Why? Hindi nga nila natapos yung sanctification. Sa panahon ni Pablo, justification lang. Diba? Hanggang kay Luther, justification, nagbabasa si Luther, umiinom ng alak. Namatay siyang, yun ang kanyang paniniwala. Nasaan siya ngayon? In paradise. Pero bakit kinakailangang buhayin ulit yung mga namatay? Yan yung hiwaga. Yung mga nabigo, yung mga namatay sa pisikal, na hindi naranasan ang pag-agaw sapagkat hindi pa panahon para sa kanila, at namatay sila sa kahinaan pa rin ng laman. Ibabangon sila ulit. Hallelujah. Bago ang pag-agaw, bago ang pagpapalit ng katawang maluwalhati sa mga natitirang buhay, sabi ng kasulatan, ay meron munang mga ibabangon mula sa kamatayan. Merong tinatawag na resurrections of the saints. At pagkatapos, yung mga nangamatay kay Kristo at yung mga nangatitirang naghihintay sa Panginoon, sabi doon, lahat babaguhin. Pero bakit sila magbabago? Ano yung hindi naranasan nila Luther? Baptism of the Holy Ghost. At para maging fair sa lahat ng nobya ni Kristo, ibabangon muna sila. Sapagkat lahat ng nangamatay sa Panginoon mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon natin at sa mga natitirang buhay, lahat mararanasan ang pagbuhos ng huling ulan. Can we say amen to that? Yung hindi nila naranasan na bautismo, kasi pwedeng, Panginoon, si Luther, namatay na ganito yan. Kinakailangan niyang bumalik sa kanyang katawang pisikal. Sabi ng propeta, yung alikabok, yung abo na naroon sa libingan. Kahit nga yung mga buto na nagkapira-piraso na, nagkalasog-lasog na, nagkahiwa-hiwalay na. Sabi ng propeta, muling pag-iisahin ng Diyos. At muling babalik sa pisikal na katawan. Para sila din naman ay baguhin. Hindi sila darating na Theophany, mga kapatid ko. They are now in Theophany. Pero babalik sila, sabi ng prophet, to pick up their bodies. At pag nakabalik sila sa katawang ito, tayong nangatitirang buhay ay kasama nilang babaguhin. At tayo ay papa sa Panginoon, magpakailan-kailanman. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Hesukristo? Hallelujah! Praise be to God! Hallelujah! Ano sabi dito? Having made known unto us the mystery of His will. Ipinakilala sa panahon ni Pablo, sabi dito sa verse 10, that in the dispensation, may kapunuan ang mga kapanahunan, the Gentiles dispensation. He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven. Sino yung mga nandun? Not the angels. Ang pinag-uusapan dito, redemption, mystery of His will. Ang nandito, mga mahal kong kapatid, ay ang nobya ni Kristo. The believers. Hallelujah. Lahat ng nandun na sa paraiso ay titipunin muli, ibabangon sila, which are on earth even in Him. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him that worketh all things after the counsel of His own will. In verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted. The hope of glory, for the praise of His glory. Para kanino? Sa mga tinanggap si Kristo. Mga kapatid ko, handa ba tayong magtiwala sa Panginoon? Kung handa tayong magtiwala sa Panginoon, pakinggan natin ang kanyang salita. Accept Him, receive Him, believe on Him, at pakinggan natin kung anong gusto ng Diyos. Amen. May the Lord help us. Brother Julie, napakasarap pagtiwala sa Panginoon. Juliana, na-miss ko kayo, kapapangalanan ko kayo. Sister Gina. Napakasarap po magpatiwala sa Panginoon. Kuya Randy, ang daming pwedeng pagtiwalaan sa mundong ito. Magtiwala ka sa trabaho mo. Magtiwala ka sa mga taong nakakatulong sa iyo ngayon. Pero one day,
Lahat ng yan, they will perish. Isa lang ang matitira. Ang Diyos. Sister Maylin, na-miss din kita. Brother Unad, napakasarap magtiwala sa Panginoon. Namimiss ko na yung pagtayo mo dito. God bless you. Sabi diyan, magiging kapurihan na kaluwalhatian ng Panginoon ang mga tumanggap sa Panginoon. At sino tong mga tumanggap na ito? Sila ng mga nakaunawa sa kalooban ng Diyos. Naunawaan nila na may misteryo at napakapalad ng mga tao na ipinapahayag sa kanila ang hiwagang ito. Sa Mark, mga kapatid, basahin natin. Malapit na po akong magtapos. Huling talata na ito na aking na-notes. Mark chapter 4, verse 11 to 12. Sabi sa Mark chapter 4, verse 11, and he said unto them, unto you, it is given to know the mystery of the kingdom of God. Binasa ni Brother Alex kanina yung John chapter 3, verse 3 to 5. Ano sabi sa John chapter 3? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita. Verse 3. I-plus mo, Sir Mer, tapos babalikan natin yan. Except a man be born again. John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And verse 5, except a man be born of water, bautismo sa tubig, and of the Spirit, he cannot enter. You must first see the kingdom. Kinakailangan mong makita muna ang kaharian ng Diyos. Dahil kapag hindi mo nakita, hindi mo naunawaan ano ang kaharian ng Diyos, you cannot enter into the kingdom of God. Anong sabi ni Apostol Pablo? For the kingdom of God, pakitype Sister Mera, hindi ko na notes. Nasa memory ko na lang. For the kingdom of God is not in meat and drink, but in righteousness, joy. And, pakiplus nga, please. Romans, kung hindi ako nagkakamali, the kingdom of God is not in drink, in meats. For the kingdom of God is not in drink, in meats. Tatlo yung binanggit doon. Ito ang kaharian ng Diyos, mga kapatid ko. What is the kingdom of God? For the kingdom of God is not meat and drink. Hindi itong pagkain, hindi itong pag-inom, hindi itong pagtatrabaho, not the natural life, normal lives, but righteousness. Ano ang righteousness na ito? It is the will of God. It is the word of God. Diba sabi ng ating Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. For the kingdom of God is not in drink and meats. Balikan natin. Ibalik mo, Sir Mary Ann. May history yan. Nasa history yan. Kung meron. For the kingdom of God is not in meat. It's not meat and drink. Okay, thank you. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pag-inom at hindi ang pagkain, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ano sabi sa pagpapatuloy sa Mark 4:11? It is given to you to know the mystery of the kingdom of God. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Ghost, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. The greatest mystery among all the mysteries. Kasabi dito, to you,
It is given to know the mystery of the kingdom of God. To receive the Lord. To believe the Lord. Paano naging mystery ito? Ang pagkakilala sa Panginoon, mga kapatid ko. Tanungin niyo ang Buddhism, kung sino si Kristo. Tanungin niyo ang mga Judaismo, sino si Kristo. Blasphemer. Tanungin niyo ang mga taga-China kung sino si Kristo. Magaling sa martial arts. Sapagkat si Kristo daw ay nag-aral ng 30 years sa China ng martial arts. Magaling na karpintero, sabi ng iba. Tanungin niyo kung sino ang Diyos nila. Alam niyo ba ng Budismo walang Diyos? The Buddhism is an atheist. Hindi po Diyos si Buddha. Si Buddha ay tao lang sa kanila na naabot ang tinatawag nilang enlightenments. At ang gusto nilang gayahin si Buddha. Lumaki yung tiyan. Ayoko. Kaya nagpapalit tayo. Di ba si Buddha? Gustong-gusto nila nakabalandra si Buddha. Ang laki ng tiyan. Ang laki ng... Kalbo ba si Buddha, Brother Wilson? May mga anito sila ni Buddha, di ba? Sa Thailand, sa China, yan ang religion nila. Buddhismo. Ang ginagawa nila ay ritual. Nagme-meditate sila para maabot ang enlightenment. Ano meron sa enlightenment? Ang sabi nila, kapag naabot ang enlightenment like ni Buddha, ma-overcome yung lust. Maiintindihan ang lahat. Eh hindi yun yung goal natin. Ang ating goal ay maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo. Makilala si Kristo, maniwala kay Kristo, tanggapin si Kristo. Sundin ang kanyang salita at isang araw maranasan siya sa buhay natin. At yon ang totoong enlightenment. Ang maranasan si Kristo, to receive Christ, is to have the victory. Amen. Amen. Hallelujah. This mystery become reality. Become a victory. At tayo'y magpapasalamat. Lord, salamat. Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi dito, to you. Sino yung you na to? Ikaw ba yan? Brother Joshua, ikaw ba to? Unto you. Claim it. Ikaw itong you na to. Unto you. It is given to know the mystery of the kingdom of God. Kaya ka nagpabautismo, kaya ka nagsisimba, sapagkat ipinapahayag ng Diyos sa iyo ang kaniyang kaharian. But unto them are without, sa mga nasa labas, sasabihin nila sa inyo, mga tanga yung mga tao nandyan. Ang init-init, nagpapakapagod sila. Di ba? Na dapat sana nagtatrabaho para may makain, nag-a-alive-alive sila doon. Pag nakikita kayong mahaba yung buhok at mahaba yung palda nyo, in their minds, they are laughing at you. Andito na naman yung mga lusyang. Si Alexander, andito na naman. Napupudpud na di, tinampo. Since 2012, pabalik-balik na sana. Gurang na basang daman nangyayari. Usad pa di si Intoy, at nagray na buhay, nagray na trabaho. Adi si Wilson, kapatalay gin. Magpara-praise the Lord na kaya si Iton. See? Pero to all of us, to you, na naunawaan ang kingdom of God, the mystery of God revealed, it is our hope in glory. It is our Lord and Savior, Jesus Christ. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Tayong lahat ay magsitayo. Nais kong umawit ng isang awit. Thank you, Lord. Awitin natin. Sa mga musicians natin, please. Ate Chichi, Brother Billy, thank you, Jesus. Brother Jeremy, tulungan mo ko. Kaya isasama talaga kita sa promised land, huwag kang mag-alala. Ikaw ang backup ko doon. Ako ang mamamagitan sa'yo. Basta magpakatino ka lang. Asan si Sister Chichi? Si Brother Billy, asan si Sister Chichi? Asan sila? Si Ate Chichi. Hindi yan, Sister Marian. Yung kinanta ni Brother Jeremy, yung hinandog awit niya, yung solemn. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you for the blood.
in whom we have redemptions of our sins. Amen. Sa dugo ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Verse 1, Sir Marian. I was a rich. Hindi mayaman, ha? Kundi miserable. All of us are miserable. Pero salamat sa Panginoon. All of us are lost and blind. Was running out of time. Pero thank God, nakilala natin si Kristo, Brother Ubal. Brother Ubal, ilang beses itong muntik ma-accident, tinabol ng pulis, nakaaway. Pero thank God, nasumpungan niya ang Panginoon. At nasumpungan siya ng Panginoon lalo na. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too in between, napakalawa from the far side of the chasm. Hallelujah. You held me in your sight. So you made a way across the great divide. Hallelujah. Leave behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you faded them. Thank you, Lord. Hallelujah. Broke my chains, freed my soul. For the first time I know. Thank you, Jesus, the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Hallelujah. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. You took my place, laid inside my sin. You were buried for 3 days, but you walked right out again. And now there is no sleep, and life has no end. Hallelujah! For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah.
say amen. Amen and amen. Brought us from the darkness into glorious light. Mga kapatid ko, ang meron tayo ay pasalamat lang sa Panginoon. Tama yung sinabi ni Brother Alex. Pagdating sa kaligtasan, pantay-pantay tayo. Pagdating sa kasalanan, walang maliit o malaki sa Panginoon. All of us are the same. Kaya isang pasalamat lang ang meron sa atin. Thank you, Jesus. Mystery now revealed to us and became a victory. At wala tayong ibang pwedeng masabi at sabihin. Thank you, Jesus. Pwede nyo bang iusal yun? Thank you, Jesus. Malumanay lang mula sa puso. Seconds na magbulay kayo. Pwede ba tayong yumuko, mga kapatid? Let us bow our heads. Magbulay kayo ilang segundo. Bakit kayo nandito ngayon? Paano tinanggap ang Panginoon? Paano nakilala si Kristo, narinig ang kanyang salita? Sa kabila ng inyong mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkukulang, we are here right now, sama-sama. At pwede ba nating sabay-sabay na sabihin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat. Tayo manalangin habang nakayuko ang ating mga ulo. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Nandito kami ngayon sa oras na ito, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Sa iyong napakadakilang plano at layunin sa buhay ng bawat isa. Amin sa lahat ng tao, nakaprograma ang buhay nila, buhay namin. Pero salamat, Lord, sapagkat may bahagi sa programa namin na mapadako sa iyong gawain, na marinig ang iyong salita. Hallelujah, natanggapin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Na makilala that you are the programmer of this life, Lord. That you are the author and the finisher of our faiths, Lord. Nakagaya na sinabi ni Apostol Pablo, siya na nagpasimula sa inyo sa una, ay tatapusin ito hanggang dulo. And truly, Lord, alam mo na kung ano ang dulo. At kung meron mang mga nabigo sa mga araw na nagdaan, mga panahong nakalipas, they are destined na bumangon ulit, Panginoong Diyos. Ilang beses man silang nabigo, natalo, nadapa, babangon sila. How many times they are failed? Million of times silang babangon, Panginoong Diyos. Because they are destined to stand in iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, tunay sa biyaya mo lamang kaya kami nakakatayo. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoong Diyos. Lahat kami pantay-pantay sa iyong harapan. Lahat kami ay iisang biyaya ang kailangan. Kaligtasan. Lahat kami ay nangangailangan ng isang ikaw sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan ni Brother Ryan ay ikaw sa bawat araw ng aking buhay. Ang kailangan ng aking mga kapatid na elders ay ikaw. Ang kailangan ng aking mga kapatid na nanay nandito ay ikaw. Ang mga tatay ay ikaw. Ang mga kabataan, ang mga bata ay ikaw, Panginoon. Lord, salamat. Habang kami ay nabubuhay ngayon na may taglay na lakas, kaunawaan, may maayos na pag-iisip, Panginoong Diyos, we want to thank you. Ano man ang nasa unahan, Panginoon, hindi namin alam. Ang tanging alam namin, you holds the future. Ikaw lamang ang nakakaalam kung anong meron sa araw ng bukas. At ang tanging namin magagawa ay magtiwala sa iyo. Ang umasa sa iyo. Lord, salamat. Thank you for this fellowship. Salamat sa iyo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, Lord. Sa kalakasang ibinibigay mo sa amin, sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan,
karamdaman, kawalan, kahinaan. Salamat sa kalakasan na isinusuplay mo sa amin sa bawat araw. Salamat sa pangunawa mo sa amin. Salamat sa pag-intindi mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. We thank you, Lord. Patuloy kami magtitiwala sa iyo habang nabubuhay kami. Patuloy kami aasa sa iyo. Sa mga pagkukulang namin, Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Alam ko na hindi mo pababayaan ang iyong mga hinirang. Lalong-lalo sa huling mga araw na ito, mararanasan namin ang makapangyarihan mong kamay, Panginoong Diyos. Mararanasan namin ang kapangyarihan mo na magbabangon sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. Tunay na ang meron kami ngayon ay pasasalamat. Salamat sa ika-21st Joint Fellowship. May mga nakabalik. Panginoon, masaya ang aming puso to have them in the fellowship. May namayapa, may nawala. Pero life goes on, Lord. Magpapatuloy kami habang kasama ka namin, habang nandiyan ka, O Diyos. We will cross the river Jordan, Panginoong Diyos, at mararanasan namin ang mga pangako mo. We give you thanks, we give you praise. At lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, ipinagkakatiwala. Isinasam, idinadalangin. Sinasampalatayanan sa iyo pong dakilang pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Nating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid.